Pangarap ba ng Pilipino ang electric jeepney? May nakalatag na mapaghangad na plano na elektrisahin ang mga jeepney ng Pilipinas upang mabawasan ang polusyon. Ngunit gusto nga ba ng mga tsuper, operator, at commuter na palitan ang isang pambansang simbolong pangkultura ng mas modernong uri ng transportasyon? May parating na isang armada ng mga elektrisadong sasakyan sa matrapik na bahagi ng Maynila. Iba ang kanilang disenyo sa kadalasang makikita sa hood o chassis ng karaniwang jeep. Mas tahimik rin ang mga makina at walang maruming usok na ibinubuga. Tumatakbo ang mga bagong sasakyan sa kuryente mula sa rechargeable na baterya. Mukha man silang mga minibus, tinatawag silang electric jeepney, mas malinis na bersyon ng kilalang uri ng pampublikong transportasyon na nasa Pilipinas mula noong 1950s, nang sinimulang gamitin ang mga naiwang sasakyang pangmilitar ng mga Amerikano noong ikalawang digmaang pandaigdig upang maghatid ng mga pasahero. Hindi man kamukha o katunog ng makukulay na hinalinhan, maaaring maging hari ng kalsada ang mga e-jeepney pagdating ng 2020. Noong 2017, nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte na arestuhin ang sinumang sumalungat sa planong pagmomodernisa ng mga pampublikong sasakyan, na naghahangad na palitan ang mga unit na higit sa 15 taong gulang ng mga modernong sasakyan na pasok sa Euro IV standards na mababa ang emisyon o walang ibinubugang usok, katulad ng mga e-jeepney. Bahagi ang planong modernisasyon ng malakihang panukala na magbigay ng mas ligtas na sistemang pantransportasyon para sa mga commuter at bawasan ang polusyon sa hangin. Maaari rin ito maging pasimuno ng pag-usbong ng malinis na enerhiya sa mga masisikip na kalsada ng kapuluan. Ngunit maaari rin itong magdulot ng pagkawala ng hanapbuhay ng mga tsuper at operator ng jeep, at mag-udyok ng pagtatapos ng paghahari ng isang simbolong pangkultura ng Pilipinas. Mas bago, mas malinis, pero mas mahal. Bagaman ang jeep ang pinakapopular na paraan ng transportasyon, ito rin ang pangunahing pinagmumula ng polusyon sa hangin at mabigat na daloy ng trapiko sa mga malalaking lungsod katulad ng Kalakhang, Maynila, ang pangatlong pinaka-congested sa Asia. Ipinakita sa pag-aaral noong 2015 ng Clean Air Asia, isang internasyonal na non-government organization, na ang mga jeep, na kadalasan ay may makinang pinapatakbo ng diesel, ay nagbubuga ng 15,472 tonelada ng polusyong particulate matter kada taon. Katumbas ito ng halos kalahati ng lahat ng ganitong uri ng polusyon sa Kalakhang, Maynila. May mga isyong pangkaligtasan ang mga jeep. Ang mga 70 taong gulang na mga naturang sasakyan ay gawa sa mga lumang materyales. Walang mga pinto, mayroon lang na metal na hawakan para sa kaligtasan ng mga pasahero, at madalas na ma-aksident. Madalas rin silang inaasinta ng mga magnanakaw. Tumatagal ng ilang dekada ang mga jeep dahil sa murang transportasyong ibinibigay nito, na may pamasaheng 18 United States cents, kumpara sa mga bus at tren na may pamasaheng 23 United States cents at hindi direkta ang paghahatid ng mga pasahero. Nakadepende sa jeep ang hanapbuhay ng mga tsuper, operator, mekaniko, at barker na nagtatawag ng ruta sa mga pasahero, at ang kanilang mga pamilya. Sa Kalakhang, Maynila, mayroong mahigit sa 118,000 pamilyang nakadepende sa 54,843 na mga jeep na dumadaan sa 685 na ruta. May impluwensyang pampolitika ang mga grupong kumakatawan sa mga operator at tsuper ng jeep, lalo na sa mga lungsod na malakas ang presensya ng naturang sasakyan sa pampublikong transportasyon. Maaaring maparalisa ng isang welga ng nasabing sektor ang mga operasyon sa isang lungsod. Dahil sa pagwewelga ng mga grupong pantransportasyon mula sa pag-aanunsyo ng planong modernisasyon, nagiging mabagal ang pagpapatupad nito. Mr. Kasagpahir, subscribe muna yan for more news updates.